At nakakita nga ako ng santol at napaisip ako na pwede rin pala tong lutuin. At dahil minsan na nga rin ako nakatikim nito. At sa mga taga Bicol nga, niluluto to sa gata. Ang tawag pala sa santol na to sa amin ay bangkok. Napakatamis nga at napakalaki din ng buto nito. Kaya matapos ko nga yung balatan ay ito, hiniwa ko sa gitna. At tignan nyo naman, ang lalaki nga ng buto nito mga kapares. At napakatamis, kaya ito ginawa ko nga, tinanggal na nga natin yung mga buto niya. At saka naman sinet aside natin dahil ang gagawin natin dyan ay magtotodo kayod tayo. At tignan nyo naman mga kapares, mapapalabang ka talaga. Kaya first time ko lang tong lulutuin mga kapares, kaya magagaling-galingan na naman tayo. Kaya para mapabilis tayo, nag-fast forward na nga tayo. Kaya matapos nyan mga kapares ay nilagyan ko naman ng asin at pagkatapos nilamas-lamas ko lang yan ng ganyan. At pagkatapos nyan ay pipigain muna natin dahil may katas po yan mga kapares. Tignan nyo naman, iset aside muna natin yan. At pagkatapos ay nilubog ko muna sa tubig habang naghihiwa tayo ng ating karning isasahog. At isang pirasong liempo nga yan, kaya inati-hati ko lang ng maliliit. At isusunod ko na rin yung ating mga aromatics. Nakapaghiwa na rin tayo ng bawang, pati na rin ang sibuyas. At syempre sasamahan din natin yan ng sili. At nahango ko na nga rin yung ating santol na binabad sa tubig. Kaya sa kawali na may konting mantika ay dito ko na nga ginisa yung ating karne. At sinangkotsa ko nga lang yan hanggang sa matusta. At pagkatapos nyan mga kapares ay pwede na nating ilagay yung ating aromatics. Kaya nilagay ko na yung ating sibuyas. At pinalabas ko nga lang yung kanyang aroma kaya sinunod ko na yung ating bawang. At tuloy-tuloy lang yung ating paghalo sa ating sibuyas pati na rin yung ating bawang. At pagkatapos saka ko naman nilagay yung ating alamang. At dito nga ay sinangkutsa nga natin at ginisa nating maigi yan. At ito na nga hanggang sa natusta nga ng husto. At pagkatapos dito ko na nilagay yung ating santol at dinurog-durog ko lang yan ng ganyan. At pagkatapos saka ko naman nilagay yung ating gata. At pagkatapos yan ay inayos-ayos lang natin ng ganito. At pagkatapos yan ay pwede naman tayo maglagay ng ating pamintang durog. At sinamahan ko na rin yan ng konting asukal. At pagkatapos ay tinakpan lang natin ng ilang minuto. At pagkatapos tignan nyo naman at muntikan lang ang natuyuan dahil napalakas yung apoy natin. At saka ako naman nilagay yung ating pampakulay pati na rin yung pampagana. At saka ako naman sinunod yung ating pangpinali kaya nagdagdag lang tayo ng gata. At hinayaan muna natin yan hanggang sa kumulo. At pagkatapos mga kapares, check muna natin at halu-haluin natin. At hayaan ulit natin ng ilang minuto. At ang pangpinali mga kapares, ayan, tingnan nyo naman. My goodness, nakaluto na naman tayo ng ating ginataang santol. Napakasarap nito mga kapares, mga antayon. Mga pares, first time natin luto. Tikman natin yung luto natin. Bakang palang Diyos.